no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow. Ayun, magandang gabi po. Ayun, narito po tayo, Pastor. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Narito muli tayo para mag-aral ng salita ng Diyos at ating suriin yung ating mga nakikitang mga mangangaral online at saka offline na tila mayroong mga itinuturo na hindi ayon sa salita ng Diyos. So tingnan natin ngayon si David Diga Hernandez. Actually, this is our second episode about David Diga Hernandez, no? Yung nakaraan po, Pastor, tinalakay natin yung mga kakaibang turo niya eh. Nakita natin po, Pastor, na masyado siyang nakafocus dun sa Holy Spirit. Na kaibigan di umano ang Espiritu, ang banal na Espiritu. So ngayon naman po ang tanong ay yung kanya bang katuruan dito ni David Diga Hernandez tungkol sa Holy Spirit ay naka-inline po ba ito sa Scriptures? Ito yung aalamin natin ngayon. Okay. So, yun. Ating ngayong panoorin yung mga videos na ating i-comment, ng ating ikikritik.
kung tunay ba na yung mga sinasabi niya tungkol sa banal na espiritu, tungkol sa, well, kasama na rin dito, no, yung bad spirit. Opo. Kasi dahil nga ang kanyang turo ay yung Holy Spirit, kaya laging natatalakay niya yung evil spirit, no, si Satan. Opo. Kasi lagi daw may labanan. Ngayon, tingnan muna natin yung kanyang view tungkol kay Satan. No? Para doon natin kasi ma-i-inline, no? Kung ano yung view niya kay Satan, kay Lucifer, yun din naman ang kanyang pantapat, yung kanyang view tungkol sa Holy Spirit. Kaya nga, daig ng Holy Spirit si Lucifer. Pero kailangan tingnan natin sino si Lucifer sa kanya. At bakit si Lucifer bumagsak sa lupa, di umano. Gandang ano po yan. There's a reason why the enemy attacks you so viciously and persistently. To understand this, we have to go back to the war in the heavenly realm. Satan attempted to overthrow the Heavenly Father, but of course, failed. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail. Nor was there a place for them in heaven any longer. The great dragon was cast out, that ancient serpent called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast down to the earth, and his angels were cast down with him. Before he fell into a darkened state, Lucifer was an angelic being of brilliant light. How you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning! You have been thrown down to the earth, you who destroyed the nations of the world, for you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. So why did Satan rebel? Lucifer saw and served God. How did offense enter? How did he turn to rebellion? And what was it that gave Satan this idea that he could be like God? The answer is found in Genesis. Then God said, let us make man in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. Satan rebelled against God because of his jealousy over what God gave to you. Satan thought he should be like God because God gave his likeness to you. Since the beginning, Satan has been after your dominion. It's why he deceived Adam and Eve. It's why he tempts us with sin. It's why he's after your mind, your soul, your faith, your family, your life. He's after the dominion God gave to you. Don't surrender it. Embrace your authority through submission to God. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. There's a reason. Okay, suriin natin. So makikita natin na yung kanyang view patungkol kay Lucifer kung bakit nagrebelde sa Diyos sa heaven si Lucifer ay dahil daw sa ibinigay ng Diyos na dominion kay Adam. Opo. Nainggit. O nainggit daw si Lucifer kay Adam. Kaya daw nagrebelde sa Diyos. Now, kumukontra yon, no, doon sa kanyang binasang talata. Dahil ang Diyos ay hindi pa niya noon nililikha si Adan noong magrebelde si Satan. Si Lucifer na naging Satan. Kasi nga, at sinasabi rin naman dito sa talata na kanya rin binasa, kung paanong si Satan o si Lucifer, dati ang pangalan, naging Satan, ay bumagsak mula sa langit. Wala siya sa lupa. Paano siyang maiinggit kay Adam? Wala pa siya sa lupa. Si Adan sa lupa nilikha. Hindi naman si Lucifer makapangyarihan para pag siya nasa langit pa, makakapunta siya sa lupa. Nakapunta lang siya sa lupa, ano siya pabagsakin na? Kaya makikita mo na yung theology niya about Lucifer ay problematic. Kaya nga problematic din ang theology niya tungkol sa tao. Mamaya pag-aralan natin, ano yung dominion na sinasabi niya. At pag-aralan din natin kung bakit nga ganun ang kanyang pananaw tungkol sa Espiritu Santo. So magkakakonekta yan no? Magkakakonekta. Ngayon, doon sa ating sa kanya ring sinasabing talata, di kasi siya nagsasabi ng chapter at saka verse Genesis. Pero ito ay sa Isaiah chapter 14, yung sinasabi niya na bakit ikaw ay bumagsak sa lupa? So, how you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit siya pinababa? How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. Ang sabi ni Diga Hernandez, nainggit daw kay Adan.
Hindi, kaya siya bumagsak ay dahil you said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will make myself like the Most High. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinabagsak, hindi dahil nainggit. So napakalayo no sa kasulatan dahil unang-una ay doon sa tinatawag nating chronological order ng events ay nauna muna na naroon na si Lucifer sa langit. Bago likhain si Adan ay nagrebelde na muna si Satanas, si Lucifer. Hindi siya agad nakarating sa lupa at nakita niya agad banal pa siya, ay nakita na niya si Adan. At nainggit kaya siya pinabagsak sa langit. Kaya boring talaga po. Pinabagsak mula sa langit. So may nag-aral naman ito nag-Bible school. Kaya lang ang Bible school nga niya ay Tulsa. Tulsa no Pacific do sa Azusa rather. Azusa Pacific University. Oo. Sa revivalism din po. Oo, ang problema Azusa doon nga nanggaling yung Pentecostalism, di ba? Sa Azusa Street Revival noong 1900s, yung early 1900s. So kaya nga ay doon din nanggagaling doon siya humuhugot ng doktrina rin sa Pentecostalism. At mali yung kanilang pananaw na kaya daw si Satanas o si Lucifer, kasi Lucifer ang pangalan niya talaga nung una, o day star or morning star, ay nakakatawa nga yung kanilang isang TV station day star no? Kaya talagang day star din yung kanilang yung kanilang TV station. Well, anyway, yun ang problema, no? Mali agad yung kanyang history tungkol kay Satan. Nainggit sa dominion. Ngayon, pag-aralan natin, ano yung dominion na kinainggitan? Sa kanila, pag sinabi nating Pentecostal charismatic doctrine, ang dominion ay hindi yung simpleng pamamahala sa mga hayop, yung pangangalaga sa kalikasan. Ang dominion na tinutukoy pagka Pentecostal ang nagsalita ay yung kapangyarihan na meron ang Diyos, meron din sila. Kaya lang on a lesser degree. Gaya nga ni Benihin, ang turo niya, by the way, si Benihin nga ang kanyang idol. At yun ang nagsabi sa kanya, yun ang daw sa kanya, nagtulak sa kanya para talaga mag-healing sa isa sa mga crusades ni Benihin. Pinersonal daw siya at doon niya talaga nabuo yung kanyang ministry, na yun ang pala ang plano ng Diyos. Well, anyway, yun nga, ang kay Benihin na turo, pag sinabing dominion ay yung kapangyarihan. Hindi yan yung pamamahala na simpleng siya ay masigit sa lahat ng nilalang, kaya siya ang nagdidesisyon. Kung gusto niyang patayin ang hayop, wala siyang kasalanan. Kung gusto niyang buhayin, kung gusto niyang kainin, wala siyang kasalanan. Yung mga halaman, kanyang pinapangalagaan, yun ang pamamahala. Pero sa kanila, sa mga Pentecostal, pag sinabing pamamahala, si Adan, di umano, ayon kay Benihin, ay mayroon ding kakayahang lumipad. Kasi paano daw niya pamamahalaan ng mga ibon kung di daw siya makakalipad? At si Adan din daw ay may kakayahang sumisid sa dagat. At nakakahinga siya sa dagat. So siya ay syokoy din. Kaya, ang nangyari, naging syoke. Syoke. No, pwede syoke. Pero yung syokoy, hindi. Na si Adan daw ay nakikipaghabulan daw sa mga balyena. At yun ang sinabi ni Benihin, lumilipad siya, parang Superman. At yun daw ang kinainggitan. Yun yung dominion. Tinatago kasi nila sa mga terms Pero pagka inugat mo kung anong ibig sabihin ng dominion of man, ay yung kapangyarihan na meron ang tao over all creatures, over all creations. Kaya meron siyang power to create. At ang doktrina ng mga yan, nila David Diga Hernandez, doon sa wangis, sa Genesis 1:26, na ngayon likain natin ang tao ay sa ating wangis, yung wangis na yon ay talagang ang Diyos ay mukhang tao. Tao talaga. Kung ano yung katawan ng tao, yun din ang katawan ng Diyos. Meron din katawan ng Diyos. Kumbaga, physical likeness yon. Kaya kita mo sa kanila, pag sinabing, have you seen God? Sabi niya, no, I didn't see God yet. Have you not seen me? Nakita mo, ako ang Diyos. Ganyan ang katuruan ng mga
ang mga ganyan, ng mga Word of Faith, Pentecostal, Charismatic. Personal. Kaya lang hindi nire-reveal kasi matalino si David Diga Hernandez. Alam na rin niya na pag kanyang sinabi yon, agad mawawalan siya ng followers. Kaya napakaingat niya, no? Kasi sa career research ko sa kanya, sa kapapanood ko sa kanyang mga videos, talagang yun ang doktrina niya, pero itinatago niya sa mga magagandang salita. Hindi niya nire-reveal na naniniwala siya na ang tao ay Diyos din. Kasi ang katotohanan, ang mga Pentecostal, ang mga charismatic, karamihan sa kanila ay naniniwala na ang tao ay nilikha na Diyos din. Kaya nga sabi nga nila, may isang doktrina, no, yung dinala sa langit, J.C. Duplantis, Yeah. na nilikha daw ng Diyos ang mga hayop gaya ng kabayo na parang figurin, hindi daw gumagalaw. So ang ginawa daw ni Adan ay pinuntahan niya at hiningahan daw niya yung daw kabayo at biglang nabuhay. Yung tao pa lang nagbigay ng Yes, oo. At ganun ang doktrina nila na ang tao ay may kapangyarihan. Opo. At kaya nga naniniwala sila dun sa power of words. Doon sa claim it, name it, claim it, declare, and Mm. it will happen. Yun. Kaya ito yung nasa likod ng mga sinasabi ni David Diga Hernandez. Yung dominion, yun ang kinainggitan ng Satan. Itong tanong ko, bakit mapauinggit pa si Lucifer? Mas makapangyarihan si Lucifer eh. Nasa langit nga siya eh. Mm. So hindi siya sensible na katuruan. Pero bakit kailangan yon? Kasi kailangan mo ng Holy Spirit para bawiin mo yung dominion. Mm. Para ikaw ay yumaman ulit. Kasi Nung ikaw ay maging Kristiyano, bumalik ang iyong pagiging makapangyarihan. Bumalik yung yung iyong dominion over sickness, dominion over poverty. So dominion over your enemy. And of course, ang pinakamalaking kaaway dahil yung ng negativity, yung daw yung paglaban sa tao ay si Satan ang gumagawa noon. Kaya daw hindi ang tao makapag-practice ng dominion niya kasi si Satan ang hadlang. Kaya when you have the Holy Spirit, everything na meron ka, everything na meron si Adan nung siya likhain, meron ka rin. At everything na meron din si Jesus, kasi nasa iyo ang Diyos, sa pamagitan ng Espiritu, kaya mo uling i-practice. Kaya nga merong healing. Kaya, Hindi pwedeng ang isang tunay na mananampalataya ay magkasakit. Dahil may power uli siya na galing sa Diyos, yung dominion na yon. May dominion siya sa sakit. O pagka ikaw ay may sakit pa rin, ibig sabihin hindi ka pa talaga nakakapag-practice ng dominion mo. wow. Yun. Kailangan talaga i-practice, no? Yes. Para oo. maipakita na ikaw talaga may dominion na. Yan. Mga Benny talaga, oh. Yes, Benny talaga. Beni Abante. Eh, Binihing. Binahing. Okay, panoorin pa natin iba niyang mga video. Nakatago lang yun, nakatago. Pero makikita mo yun eh. Mali ang kanyang pananaw kay Satan. Na naiinggit si Satan, hindi sa Diyos, sa tao. Sa tao. Kaya nga ang tao ay Diyos eh. 'Di ba? Kasi ang tao ang kinaiinggitan eh. Ibig sabihin, ba't may inggit si Lucifer kung ang tao ay hindi Diyos? Kung ikaw ay common lang na tao, na wala kang power, at hindi ka Diyos, bakit naman kainggitan ka ni Lucifer? Kaya nainggit si Lucifer kasi may power si Adam. At pagka ikaw naging Kristiyano, nasa iyong Holy Spirit, babalik sa iyo yung dominion na yon, yung power na yon. Grabe na. You see? So, Kasi doon makikita, ba't may inggit naman si Lucifer sa taong gaya natin? creature lang. Nainggit siya ay sa Diyos Sa kasi Diyos, maliwanag po sa 14. oo, nainggit may liwanag sa 14 nung Isaiah 14:12 to 17. Masabi niya, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng Diyos. Akong uupo doon. Hindi naman sinabing nainggit ako kay Adan eh. Bakit naman siya ganoon? Kaya magre-rebelde ako sa Diyos. Kasi dapat si Adan, bawiin ko yung dominion na yun. Dapat sa akin yun eh. Diba? Ibig sabihin, mas powerful si Adam kaysa sa kay Lucifer. Kaya nainggit. Kasi ganito, hindi ka naman may inggit sa isang tao o isang entity na mas mataas ka eh. May inggit ka ba doon sa isang mahirap na mas mahirap pa sa'yo? O sa isang mayaman na mas mayaman ka naman? Di ba? Hindi. Kasi meron ka eh.
nung kung anong Oo. siya, wala siya nung Oo, meron. di ba? Ang inggit kasi nagaganap lang pagka yung may katangian, yung kinaiinggitan mo na wala sa'yo. Mm. O mas mataas yung kanyang meron siya. O kaya mas marami siya. Kaya mamainggit ka doon sa wala. Ano kainggitan mo doon? Maawa ka doon di ba, sa wala. Kaya makikita mo na ang tingin nila sa tao ay Diyos. Nainggit pa si Lucifer kay Adan. Biruin mo yan. Grabe talaga ang tawag dito. Tinataas talaga po nila ang tao. Gino-glorify ang tao. Yes, oo. Katuruan. Parang ang ganda, no? O biro mo, kainggitan ka ni Lucifer. Ba, ibig sabihin, powerful ka. Kaya wag mo daw ipabawi kay Oo, Satanas. sabi doon. Kaya pa palang bawiin din, no? Yan ang Yung problema dominion eh. Yung dominion, Yung dominion mo, pwede pa rin palang makuha. Kaya huwag mong hayaang bawiin yan Mm. ni Satanas. Huwag mong hayaang talunin ka muli. Parang sila na yung bida. Parang sila na yung nakatalo kay Satanas. Huwag mong hayaang talunin ka uli. Bakit? Natalo mo na ba si Satanas? Hindi mo kayang Yeah. talunin yun hanggang ngayon. Ang tatalo lang kay Satanas ay ang Panginoong Hesus. Yes. Kaya nga, ginagawa nila ang sarili nila, nakapantay ng Diyos eh. Mhm. Kasi silang tatalo na eh. Sila nang sumasaway. Okay. Lumayas ka. Yung every Sunday, pastor, na ginagawa nila, Mhm. cast out sila ng demon sa church. Yung espiritu ng pagkantok. Lumayas ka. Kasi para lang magising. Oo. Kasi, ang tingin nito sa akin, demonyo. Di ba? So, gigising ka kasi demonyo na ako. Kasi espiritu ng, di ba? Pero sinabing espiritu ng antok, ibig sabihin, may demonyo ka. Oo. Ganun ang negative eh. Kaya pinapalaya. Inaantok ka, lumayas ka, kasi hindi mo palalayasin kung mabuti yun eh. Ang pinapalayas yung masama. Alam mo, palayasin mo, Holy Spirit, di ba? Palayasin mo yung banal. Hindi. Kaya laging pagka may connotation ng lumayas ka, demonyo yun. Huwag mong sabihin hindi. Wala nga naman, pinapalayas mo nga eh. Oo. Hindi naman pinapalaya sa Holy Spirit. Masamang espiritu yun. Ibig sabihin, yung Kristiyano may masamang espiritu pa Meron sa kanila. sa kanila. Tapos sasabihin niya, hindi daw na poposes pa, na influence lang. Pero ba't pinapalayas mo? Eh kung pinalayas mo, ibig sabihin, nakatira. Nakatira. Oo. Hindi Di ba? tirahan eh. Kasi kung nasa labas lang, tsupi, pwede. Kasi labas eh. Pusa lang na nasa labas ng bahay. O kaya wala sa loob ng isang bagay. Eh pag sinabi mong pinalayas, nasa loob. Kaya makikita mo yung terms, itinatanggi ng kanilang terms, yung kanilang pagtatakip sa mali nilang teolohiya. Eh. Mali talaga, pati terms mali. Kaya, pero napakaingat ni David Hernandez sa mga terms. Parang pag pinakinggan mo siya, parang mabibless ka eh. Kasi nga, nakatago lang yung lies. Nagpapanggap siyang nasa tama. Yun ang Okay, panoorin natin. Magandang gabi po, Chris, Chan, magandang gabi, Mayoy. Elmer, magandang gabi. Okay, PJ, magandang gabi po sa inyo. Good evening. Shoutout dyan. Ang tanong dyan, nauutusan ba ng tao ang Holy Spirit? That's one of the reasons why we have strong evidence that the Holy Spirit that He knows is not the Holy Spirit. Because the Holy Spirit of God cannot be commanded, cannot be manipulated, diba? Cannot be used to do something. Diba? Or command. Makukommand mo siya na gawin ang isang bagay. Okay? Inutusan nga nila, i-bless eh. Ang nakakita, Holy Spirit, bless them. Wow, mas mataas ka sa Holy Spirit. Wala man lang may Lord, the Holy Spirit. Tsaka ang problema kasi, ang Holy Spirit, we are not told in the scriptures that we pray to the Holy Spirit. We pray in the power of the Holy Spirit, but we don't pray to the Holy Spirit. We pray to God the Father Yeah. in the name of the Son, with the help of the Spirit. But we don't pray to the Holy Spirit na parang siya ang God the Father. Nawala na ang hierarchy doon sa economical Wala. Trinity. Nawala na eh. Ang Holy Spirit na niya, ang Holy Spirit na niya ang pinakamataas. Ang problema, siyang mataas kasi inuutusan niya eh, di ba? Okay, panoodin uli natin. Para mataas na rin sa Diyos niyan. Mas mataas pa siya sa Diyos eh. Inuutos-utusan I'm very niya. often asked about the phenomenon called being slain in the Spirit. Now, this is a beautiful and life transforming demonstration of the Holy Spirit's power.
So, can it be supported biblically? Well, we know that God manifests his presence throughout Scripture, and that those manifestations sometimes caused physical reactions. The priests were unable to stand in God's glory, 1 Kings 8:10 through 11. The soldiers who arrested Jesus were knocked backwards by his power, John 18:5 and 6. Saul was knocked back by the Lord's presence in Acts 26. In God's presence, people can tremble and fall to the ground. No student of the Bible would ever deny that Scripture records physical reactions to God's power. Now, in an attempt to explain this away, some will move the goalpost and demand hyper-specific references. You may hear phrases like, well, they fell backward, not forward. Or they might say, that was judgment, not a spiritual encounter. Or the often repeated, but nobody laid hands on them. While these may at face value seem convincing, they are nothing more than emotional, stubborn rejections of what the Bible clearly shows us, that God's presence can invoke reactions. There's no getting around this airtight biblical principle. So you're on solid ground to embrace these manifestations, even if fringe sects of the church attempt to put God in a box. Remember this, be careful of criticizing what you don't understand. I'm very Okay, yan ang problema, no? Careful of criticizing. Careful not to criticize the work of the Spirit or the Holy Spirit. Something that you don't understand. The problem is, he believes that he doesn't understand. Sa Diyos, hindi pwedeng hindi mo naunawaan ang ginagawa mo. Because God is truth. So, if you don't understand something that you do, then you are not in the truth. Because truth means that you understand what you say, what you do. Because if it is not understood, how can you say that it is the truth? So, hindi mo pwedeng sabihing truth yun kung hindi mo naman naintindihan kung ano yon. And the problem with them is that yung Holy Spirit sa kanila is tinatakpan nila doon sa mga explanation na, di ba sinabi, mayroon bang suporta sa scriptures kung talagang ito'y sa Diyos, itong pagtumba. O, hindi niya sinagot ng direkta. Ang sinabi lang niya is, makikita natin sa scriptures na talagang may physical reaction pagka ikaw ay makaranas, no, ng presensya ng Diyos. Pero ang tanong kasi po dun, Pastor, all throughout the New Testament ba yun? Hanggang doon sa church age, nangyari yung ganon? Or ito ay doon lamang sa takdang panahon na yun, kung saan nandun ang Panginoong Jesucristo? Alam naman po natin, Pastor, di ba, na doon sa panahon ng Panginoong Jesucristo talaga ay yung sa pamamagitan ng demonstration po ng kanyang power, ay meron talagang mga mga tao na tumba sila dahil pinapagaling sila. Yung iba naman ay inaalihan ng masamang espiritu, evil spirit. Ang problema kasi is, meron din ganyan sa hindi Kristiyano Yes. So how can you be sure na yung pagtumba na gaya ng ginagawa sa mga charismatic Pentecostal churches, yung pangingisay, yung pag-slain, ay sa totoo, how can you be sure kung yun ay nangyayari din sa ibang relihiyon gaya ng Hinduism? Ngayon tingnan natin yung isang video dyan, yung pinakahuli, yung kasesend lang, yung Kundalini. Yung Kundalini spirit, ito ay awakening nung Hinduism. sa Hinduism. Tingnan natin yan, panoorin natin. Alam ba ninyo na nangyayari din ito sa ibang relihiyon? Bakit mo naman gagayahin at sasabihin mo sa Diyos agad? Oh. Ngayon, wala siyang masabi na kahit isang verse na yung slain. Kasi wala namang na-slain, kundi yung hindi kumilala. Yung mga huhuli kay Jesus. Wow. Kaya niyang banggitin. Ngayon, tingnan natin kung ano to. Tingnan natin. Ito ang nangyayari sa mga ganyan. Kila David Diga, kila Benny Hinn, kila Kenneth Copeland, doon sa mga charismatic na mga G12. Ito yon. Akala nila sa Diyos. Ito yon. Tingnan natin kung ano yung Kundalini. At ang Kundalini ay nag-umpisa Hinduism at Buddhism. Yes. Yan. Pinapractice nila yan na pumunta na sa Christianity, ginaya. At sinabi nilang ito ang Holy Spirit. Pero ang totoo, ito ay evil spirit. Yan. Panoorin natin. 3 minutes lang naman.
Andrew Strom, author of the book Kundalini Warning, False Spirits Invading the Church. The stuff that's been invading in the last, say, 16 to 17 years, I believe it's the worst invasion in church history. So we've got a lot to look at. And my background is I've been involved in the charismatic movement myself for over 25 years. I've been part of the prophetic movement. I was part of that movement for 11 years. So I saw all of this incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Now, the basic question that we're asking in this documentary is, why are these manifestations so similar to Eastern religions and Hinduism and the Kundalini cults, and yet they're not found in Scripture, they're not found in the Bible, they're not found in classical Christianity at all? Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a Kundalini awakening is through a guru placing his hand upon your forehead. This is called Shaktipat. And when they do that, you'll be infused with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations, maybe animal noises, joy and weeping and shaking. This is a Kundalini awakening, and amazingly, it is exactly the same as what we have been seeing. Isn't it incredible that starting around 1994, this stuff could invade the entire charismatic church movement almost worldwide on a vast scale, and yet it's absolutely identical, seemingly, to Kundalini Hinduism? Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these Kriyas. You see this woman involved in the New Age movement. She's walking along exhibiting these Kriyas happening, involuntary jerking motions. And the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of Kriyas. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healings, infusions of love and power and energy and emotion and all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit, and it's not holy. Now tell me, how could this happen? How could this stuff invade the whole charismatic movement on such a scale? How could these leaders, these big leaders, support it? And how on earth are we supposed to turn around such an invasion? Okay. Wala pong pinagagawa, Pastor, no? Okay. By the way, 1994 lang ito nag-start na yung mga nagkikisay. Yung slain ay noong 1906, no? Nung tinatawag natin na Azusa Revival. Azusa Street Revival. By the way, ito nga, doon nga siya nag-aaral, si Diga Hernandez, no? At yung Azusa University, Azusa Pacific University ay nabuo dahil dyan sa revivalism. Dito sa mga pag-speak in tongues. Well, una muna speaking in tongues. At after that, yun na nga, yung pag-slain. Sumunod na yung pagiging slain. Ngayon, ito nga ang dating charismatic kasi itong nag-expose eh. Yung Kundalini warning. Naranasan niya, no? Parang... Naranasan niya yan at nakita niya later on na hindi ito sa banal na espiritu. Dahil bakit? Itong mga na-slain naman na to, wala namang nangyayari sa buhay yan. Wala namang pagbabago yan. So hindi naman yan yung nagkakaroon ng lahat ng ganyan ay nagkakaroon ng pagbabago at naging tunay na Kristiyano. Ngayon kung hindi yan totoo, saan galing yan? At ni-research niya. At yan, natuklasan niya na ito pala ay galing sa Hinduism. Yung Kundalini Awakening ay isang spiritual na proseso na yung dormant energy. Ang Kundalini kasi, dormant energy, na may energy ang tao na natutulog lang. Kailangan gisingin mo yon.
Pag nagising yung energy na yon, ito yung magkukos sa'yo ng tremor, Oo. oo, tapos nagiging emotional. At ang ano rito, no, ang isang malaking similarity ay may nangyayari ring healing. May nangyayari din na healing at saka miracles. Mm. So, doon sa mga Buddhist nagsasagawa nito at makikita mo yung similarity na nagpapatong din ng kamay yung leader. Pareho. Parehong-pareho. At pagkapatong ng kamay, nalilipat, nagigisa kanila, nagigising yung energy, yung dormant energy pag pinatungan. May chakra eh, yung chakra. Parang related po siya, Pastor, sa pag-yoga nila, no? Yoga, yes. Oh, ang Buddhism, Hinduism at ang yoga, yun yung pagpapanatili ng balanse at pagiging kaisa sa cosmos kay nirvana. Yung nirvana, yung pagkakaroon ng langit sa kanila yung nirvana, yung experience ng calm at saka noong joy. Mayroon din sa kanila yan, yung nanginginig ka, masayang-masaya ka. Tapos sabi nga niya ay nakakaranas ng mga kakaibang emosyon. At yung iba nga ay sumisigaw, yung iba umiiyak. At saka talagang yung pareho-pareho doon sa mga nakakaranas no kay David Diga Hernandez na parang sila binubuhusan ng malamig na tubig, meron nakakaranas ng parang nag-iinit sila. So wala siyang pagkakaiba sa Buddhism, sa Kundalini, sa Hinduism rather. So paano natin ngayon madi-distinguish kung alin ang sa Diyos at sa hindi? Ito ay sa pamamagitan ng scriptures na dapat yung iyong katuruan hindi siya sasalungat. Kaso si Diga Hernandez salungat na agad eh. Yung dominion niya, ang tao may power. At yun ang kinainggitan ng Satan. Hindi naiinggit si Satan sa tao. Naiinggit siya sa Diyos. Ba't naman mainggit siya sa tao? Kaso nga lang, ang katuruan ng charismatic sa tao, ang tao kasi may power. Opo. So yun ang kinakainggitan ni Lucifer, yung power ng tao. Kasi nga dati si Adam nakakalipad din. Parang si Superman. Sa isang iglap din, nakakapunta daw kung saan niya gustuhin. Tapos nakaka-create din. No? Yun yung mga inimbentong katuruan within the charismatic movement para pag nagsalita ka, doon ang gagaling yung imaginein mo, imagine it and claim it, blab it and grab it. Sabihin mo, isipin mo, basta as long as you have faith, mangyayari yon dahil ikaw ay Diyos. Ganon din ang Diyos eh. Ang Diyos din ay lumikha using His faith-filled words. So nagsalita ang Diyos at puno ng pananampalataya ang Diyos na mangyayari yon kaya nangyari. Ganon din ang tao. We can also create out of nothing by speaking faith-filled words. Kaya kailangan positive ka lagi sa words. Pag mayroon kang charismatic, Pentecostal na kilala, pag nagsalita ka ng, for example, alam mo, ramdam ko may sakit ako, sasawayin ka niyan. Sabi, no, huwag mong sabihin yan kasi mangyayari yan. So, kailangan lang, ang lagi sabihin mo yung positive na mga bagay para huwag maghari si Satan. Matatalo ka. Kasi ang negativity ay si demonyo yan. So, kaya pagka sinabi mong wala kang pera, ay huwag mong sabihin yan. Sabihin mo mayaman ka, claim it. Ganon din si Joel Osteen, no? Ang katuruan. Sabihin mo sa sarili mo, you are handsome kahit pangit. You are rich kahit mahirap. You are healthy kahit na may cancer na, mamamatay na. So basta kasi be positive so that yun daw mangyayari ay positive din. Kasi may power daw ang tongue, ang word ng tao. Kasi nga tayo ay Diyos. Nag-uugat siya doon sa katuruan, na maling katuruan, na ang tao ay nilikhang maliit na Diyos, na may power din siya. Kaya lamang hindi kasing kapangyarihan ng Diyos. Kaya yun ang kinainggitan Yun ang kinakita ni Lucifer. Kaya pinilit niya. Kaya si Lucifer, ibinagsak sa lupa kasi nainggit. sa tao. Kaya dan. O, di ba? So, mali. Ba't naman siya ibabagsak sa lupa? Paano naman siya maiinggit sa hindi pa niya nakita? Di pa nga siya nakarating sa lupa, ibinagsak pa lang, nainggit na. Ay si Adam nasa lupa. So, mali. Nakatakot po, Pastor, yung ganitong preacher ng Word of God. Kasi hindi siya nag-aaral ng hermeneutics. Hindi niya alam yung background. Nag-aral yan ng hermeneutics, supposedly, no? Presumably, kasi nga nag-aral ng Bible School. Master yan ng demonionity. Pero bakit ganun po? Hindi niya alam, hindi siya aware doon na Satan is na prior to creation ni Adan at Eva. Naroon na siya, nag-exist na si Satan eh. Tama ba?
Ayun na nga ang alam nila. Kumbaga, mali na rin ang turo ng professor eh. Ano pang iyong matututunan? Hirap. Kung mali ang teacher mo, paano ka maging tama? O, kultura na nila iyan, na doon lang sila maniwala sa teacher nila. Hindi na nagsasalik. Hindi na nagsasaliksik. Yung ibang denominations, kaya nga kita mo, ang kanyang mga idols, Benny Hinn, si Pat Robertson, Bira. di ba? Yung mga charismatic leaders. Nako. Kung kayo po ay nakapalo sa mga ganitong teacher ng Word of God, ay magkaroon po kayo ng discernment. May challenge you po na magsaliksik po kayo. Yan ang problema. Kasi wag tayong alam mo, mayroon nga akong kilala, no, na biktima ng charismatic, na nagpakamatay lately, na Pentecostal sila rito sa Pilipinas, nag-abroad siya sa Dubai. Kung di ako nagkakamali ay yung isa pa, yung isang bansa, malapit sa Dubai. Kuwait, Qatar. Qatar. So, nag-abroad siya, tapos nakapagtrabaho siya sa Qatar, tapos doon sa Qatar, na-involve siya sa Charismatic Pentecostal Church, River of God. At doon nga ay tinuturo yung as long as you have enough faith, you can be rich. As long as you have enough faith, if you are sick, you will get healed. Pero patuloy pa rin siyang nagkakasakit. So to the point na kino-question na niya yung kanyang pananampalataya. Na ako may totoong mananampalataya? Nag-doubt tuloy siya. O kasi ang sabi sa kanya nung pastor nila at saka pastora sa Pilipinas na makauwi na, alam mo, siguro mayroon ka pang mga iniingatang mga sa kabigatan, mga iniingatang kasalanan na hindi pa pinagtapat sa Diyos. So siya litong-lito na sa kanyang sarili at talagang siya honest to goodness naniniwala na baka nga mayroon siya pang hindi na ipagtapat na kasalanan sa Diyos. At saka may bandage breaker na na activity na Grabe. suriin mo, alalahanin mo, baka mayroon ka mga yung lolo ng lolo mo na nagpractice ng ganito, panggagamot, albularyo o lola mo na naging mangkukulam noon, ay baka yan ay may curse sa iyo. So, litong-lito siya at hindi na siya matahimik. At yun nga, nagkaroon siya ng psychological defect o psychological disease na talagang mamimental na siya eh. Talagang gusto nang dalhin ng asawa niya sa mental. Ayaw naman niya. At ang gusto niya sa church. So, nung dumalo ako sa kanila, kami ni RJ, nagtatanong siya, Pastor, pwede ba sa inyo tumira? Sabi ko naman sa kanya, why not? Sabi ko, pero ayusin natin. Kasi hindi naman po pwedeng titira ka, may sakit ka. Kailangan may papel na tayo may kasunduan. Kasi di ba, kung di ba inampun mo, tas dito namatay, baka kami ang sisihin ng pamilya. So waiver lang sa mga family members. Hindi man agad-agad na tutulong ka, pwede agad kunin mo kasi mananagot ka naman sa batas pag kami nangyaring hindi maganda. Kasi nasa poder mo 'yon. Kaya sabi ko ayusin lang natin. Ang sabi ko sa kanya is pag-aralan nyo, dalaw muna kayo. Tapos marami namang tatrabahunin doon kasi magaling naman siya sa pagkukumpuni ng kung ano-ano eh. So gusto kong dito sa church tumira siya kasi gusto ng asawa niya instead na mental hospital ay dito na lang sa church. Para malibang din po siya. Malibang din siya, at saka makadalo kasi nga hindi na dumadalo doon sa charismatic kasi naubos ng kanilang pera dahil nga pati yung credit card nila hiniram na yung account. At bumaon sila sa utang dahil ipinampagamot ng pastora. Ngayon, noong makapagpagamot yung pastora, sa kanya ipinatong at siya nagbabayad yung babae, yung asawang babae. Tapos sadly, very sadly, talagang nakakalungkot talaga na after 2 weeks, mga 2 weeks lang, more or less, nabalitaan ko na wala na. At maaari, sabi nga, hindi talaga specifically sinabi, pero yung background is nagpapakamatay siya dati. So, I'm not sure kung anong ginamit. Hindi ko tiyak kung ano yung ginamit para magpakamatay kasi minsan daw umiinom ng tapo kaya kutsilyo, may hawak ako na kutsilyo. So, ayoko na rin naman usisain. Well, kung nanonood man siya ngayon, si Sister Lay, just continue to search. Kasi ito yung sinasabi ko eh. That's why we are very passionate. We are very, very passionate sa pagtutuwid sa maling katuruan. Kasi nga po, ang maling katuruan ay nagdudulot ng kaguluhan sa buhay ng tao. Hindi lang kaguluhan, pati kamatayan. Kasi kung mali ang natutunan ninyo at umasa kayo na dahil sa inyong faith kaya kayo yayaman o gagaling, pag hindi kayo gumaling at hindi kayo yumaman, sisisihin nyo ang sarili nyo.
At ang unang-unang effect sa iyo is depression. Tapos ay bubulahin na naman kayo pag attend ninyo, aaliwin kayo sa musika para lang sabihin mo na masaya ka dito. Imamanipulate ang emosyon mo, pero deep inside you have a longing for the realization ng kanilang pangako. Yeah. Kasi well-meaning ka naman eh. Opo. Yun nga po ang mahirap. Kaya ang problema kasi, Pastor, yun nga, sinasabi po niya. Itong charismatic teachings nito, itong mga Pentecostal preachers, charismatic preachers, nagtuturo talaga sila, binibigyan kanila ng false assurance, false hope. Kaya aasa ka, yung sinabi po, aasa ka ng aasa, tapos hindi naman mangyayari, mag-doubt ka ngayon sa faith. To the point, hindi lang baka faith ang pagdudahan mo, kundi pagdudahan mo na rin na totoo bang may Diyos. Yes. Kasi kung totoong may Diyos, malakas naman ang faith ko, bakit ang Diyos hindi naman ginagawang totoo ang sinasabi niya Opo. na itinuturo ng pastor ko? Kaso yung itinuturo ng pastor niya, ay hindi naman yun ang totoong sinabi ng Diyos. Kundi ginagamit nila yung mga salita ng Diyos, iniiba nila ang pakahulugan dahil nga gusto lang nila talaga na sila ay magkamit ng yung makamtan nila yung kanilang mga ninanasa sa tao. Which is siyempre, of course, yung pakikinig, ay kanilang pride yan na maraming nakikinig. Yung maraming pera, yung maraming tithes and offerings, no? Dumami ang kanilang tagasunod, followers, para marami silang support. Yun naman ang niyan yung bottom line kung bakit may mga charismatic preachers na online. Kaya bakit may Diga Hernandez Gusto din niyang maranasan yung kaalwanan ng buhay na nararanasan ni Benny Hinn. Nag-aambisyon din siya maging sikat. So, para nga naman, pag sikat ka, diba, marami ka ngayong supporter. At pag sikat ka, pride mo yan, no? Diba? Parang nasisiyahan ka na isipin na, marami akong supporters. Pero hindi yun Hindi naman yun ang talagang layunin ng Diyos para sa atin na tayo ang mataas at makilala at tayo ang yumaman Kung hindi, tayo ay makapagbahagi lang ng honest to goodness, ng katotohanan. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang, walang dagdag, walang bawas. Huwag natin gagamitin yung isang sitas o isang kabanata o isang talata ng Biblia para sa ating sariling kapakanan. Na dahil sinabi ng Banal na Espiritu na kayo magkakaroon ng kapangyarihan, no? Ang mga kaloob, ikaw ngayon ay lahat nasa iyo na. Dahil nasa iyo na ang Diyos, Banal na Espiritu. At pwede mo na siyang asahan, utusan. Nautusan nga niya Yan ang problema. Panoorin pa natin kung talagang totoong nauutusan niya ang Banal na Espiritu. Tingnan natin. Years ago, I had a dream, and in the dream, I sat up in my bed, and as I looked into the middle of my room, I noticed this dark mist begin to appear. And in the middle of the mist, I saw two eyes form and a mouth with a smile forming in that mist. It was demonic. And I rebuked this devil in my dream. Doesn't go. I'm going, this is weird. There's nothing in my life that invites this. Rebuke it again. Doesn't go. I said, how are you still here? And it says, ask the one in your family who talks to the dead. And then I woke up. It wasn't for me. It was a warning for someone in my family. I get on the phone. I call my grandmother. We call her Nani. I said, Nani, I had this dream. And she goes, I already know who you're talking about. And so she says, I'm going to call her and tell her, because this member of our family was talking to demons thinking she was talking to old family members. And God gave me that warning for her. That's the spiritual warfare in which we're engaged. And sometimes when you're praying, you're going to sense that. You need to pray against demonic attacks coming against your children, coming against your spouse, coming against your family, coming against your church. You need to pray because God placed you there as a watchman on that post, and the Holy Spirit will lead you in that place. Palakpakan ko yung tao. Kasi pumapalakpak yung mga walang alam sa Bible Pag alam mo ang Bible, mapapangiwi ka Mangingiwi ka. Alam mo kung bakit? Ang mga dreams at visions, it has nothing to do with your family members. It has nothing to do with yourself. It has nothing to do with a specific person or specific na entity. It has all things to do. It has everything to do, rather. It has everything to do to the nation of Israel and to the future of the nation of Israel and to the future of the church. Lahat ng vision, lahat ng dream sa Bible, it is connected with
with what God is doing to the nation of Israel. Hindi siya pwedeng humiwalay doon sa ano na yan doon sa layuning yan. Halimbawa, sila Daniel, bakit nagka-vision? Kasi mangyayari yun sa future sa Israel. Hindi naman si Daniel na naginip for the sake lang ng panaginip at para sa isang mahal niya sa buhay. Wala kahit isa sa Bible na personal ang dream na nanaginip para sa isang lola niya na yung pala daw ay kaya may nakakita siya ng dalawang mata na madilim, na yung pala si demonyo, yung daw demonic stronghold dun sa lola niya. Saan ka nakakita sa Bible ng ganun? Never in the scriptures na ang isang tao ay pwedeng pagpakitaan ng panaginip ng isang demonyo na pinahintulutan ng Diyos, yung demonyong iyon, para malaman niya na yung lola pala niya ay may demonyo. May maalipin na demonyo, na may stronghold. Na parang albularyo ata yung kanyang lola o something, di ba? So ito ay connected dun sa kanilang bondage breaker eh. Yan. Na kailangan nga, kaya siguro, kaya hindi ka pinagpapala, ito connected o di yan. Kaya hindi ka pinagpapala ngayon kasi mayroong mahal ka sa buhay noon na sinumpa ng Diyos, yung sumpa ng Diyos nasa iyo pa rin. May curse pa. May curse ka pa. Kumbaga, nagmamanifest pa sa buhay mo at ng pamilya mo, yung sumpa ng Diyos sa kapamilya mo. Kaya po, Kaya yun yung tema nung dream niya. Kasi meron iyang teaching sa likod noon na kahit Kristiyano ka na, kapag meron ka pang hindi na ipagtapat sa Diyos na kasalanan ng iyong mga mahal sa buhay nung unang panahon, ay nakakonect ka pa rin, yung evil spirit na yon nakakonect pa rin sa iyong pamilya. Sino ngayon ang powerful? Ang Holy Spirit, yung evil spirit? Yung evil spirit. no? Biro mo Kristiyano ka na, ganun pa rin. May power pa rin, may stronghold pa rin sa'yo. Oo. Hindi nalalagot. Kaya nga na-realize ko rin dyan, Pastor, dun sa yun, nakwento ko na po yun sa inyo eh. Yung certificate ng baptism, may mga nakalagay doon, bago ka baptismuhan, interviewin ka. Ano yung mga ang ibang mga kamag-anak, yung mga relatives mo noon ay may kaugnayan sa pangkukulam, espiritista, o kinakailangan i-renounce mo yan. Pagsisihan mo. Ay, Kristiyano ka na, sumampalataya ka na sa Panginoon at nalikas ka na, tapos mayroon mo mga May mga sumpa pa. Kasi ganito yun eh. Para kasi may masisi. Kasi false teacher siya eh. Ngayon iisipin nila, di false teacher siya, sinasabi niya basta as you have enough faith, as long as you give your tithes faithfully, and then pagpapalain ka ng Diyos. Mas malaki ang bigay mo, mas malaki ang pagpapala. Eh hindi nga pinagpapala. So ibibintang nila ngayon dun sa iyong stronghold. Na maaaring kaya hindi pinagpapala, ano na nila yon? Alibay. So create sila ng isang doktrina na magja-justify na kahit nagbigay na ito, milyon na nga ang naidonasyon, binigay na nga ang bayad lupa, hindi pa rin talaga gumaling sa sakit. Tanda mo yung kay Kenneth Copeland na tumama sa loto yung babae sa Amerika? Tapos sabi ni Kenneth Copeland ay, pag dinonate mo sa akin, yung pera mong napanalunan sa lottery, ay gagaling ka sa sakit. So ibinigay lahat ng babae, yung napanalunan niya sa lottery sa Amerika. Yun namang napanalunan niya, na-donate niya, ibinili naman ni Kenneth Copeland ng citation jet. Matindi, no? Tapos habang si Kenneth Copeland ay nagpipray para doon sa bagong citation, namatay naman yung babae. Paano ngayon? Siyempre, para hindi ma-blame si Kenneth Copeland, sabi niya may demonic influence pa yon. Kaya kahit siya nag-donate, maaring may stronghold yon. Kaya siguro siya tumama sa loto. Kaya siguro siya tumataya sa loto ay dahil doon sa stronghold. Ba't hiningi mo? Hindi kinabang ka sa demonyo. Diba? Tapos yung demonyo ngayon, nasisisihin mo, pero doon ka naman nag-benefit sa demonyo na kaya siya tumaya sa loto dahil may stronghold pa nga. May greed pa sa kanyang puso na yumaman siya sa hindi tamang paraan. Siya rin naman. Siya rin. Kaya nga, demonyo nga eh. Kaya pinaikot lang yung pera. Pinaikot lang. Mula sa demonyo, pinapunta pa rin sa demonyo kay Kenneth Copeland. Si Kenneth Copeland, by the way, yung humihip sa COVID. No po. Di ba sa TV, nawala na siyang taong dumadalo eh. COVID, hinipan niya. Die. Siya nagkasakit din eh. Ayun, ang problema. Hindi man nawala ang COVID mula noon. Meron pa rin. Tapos itong mga
Tignan mo nga, okay. Lumalabas kasi ito mga faith healer gaya ni David Diga Hernandez pag walang mga worldwide na pandemic o yung walang sakit eh. Subukan mo uli kung magkaka-COVID, wag naman sana. Pero I bet, hindi. I'm sure, I'm sure, 100%. Mawawala yan, yung mga healing crusade na yan. Patago ulit. Kasi kaya lang nag-healing crusade kasi is marami na namang marami na namang kasangkapan na naman para gumaling eh. 'Di ba? May pagkain na uli na masustansya. O, meron na uling maloloko sila, 'di ba? Kasi bibintang na naman sa kanila pag gumaling, pag namatay sa demonyo. Kita mo pag gumaling sila, pag namatay sasabihin may demonic influence. Samantalang sila ang demonyo dahil pinapangako nila ang paggaling, bakit hindi naman gumagaling? Oo. At saka ang totoong gumaling, bakit namamatay uli? O, di ba? Kaya sana napapanood dito ni Diga Hernandez. Kaya lang Tagalog kasi. Translate na lang niya. I-translate niya. Hindi naman niya manonood sa atin, pipitsugin lang tayo sa mga Amerikano. Hindi yan makikinig sa mga Asians. Kasi ang mga Americans very mataas masyado ang tingin sa sarili. May pagka-superiority ang tingin sa sarili. Tayo ng mga Pinoy, pag Amerikano, talagang kailangan makikinig tayo kahit inuuto na tayo. Talagang pagka-speaker nga, Amerikano kahit na pareho lang naman ang paraan ng pagtuturo ng isang Pilipino pupunta doon kasi Amerikano, papapirma pa kahit hindi naman kilala Amerikano. 'Di ba? Pero pagka Pilipino lang ang speaker, hindi naman nakikinig karamihan ang Pilipino. 'Di ba? Kaya pag si David Diga Hernandez ay nagko-crusade, 'di ba? Pag yan nag-crusade dito, dagsa ang mga Pilipino dito na pupunta diyan. Na magpapauto, dadali bebenta ang kalabaw gaya nung may crusade noon si Rodney Howard Brown ay si Morris Cirulo. Nagpa-anunsyo sa TV, may TV announcement. Mayroong nagbenta ng kalabaw mula sa Mindanao, pumunta kay Morris Cirulo. Umuwing luhaan, hindi naman gumaling. Pero yung kalabaw niya, wala na. Hindi na yung mababalik. Alam mo yung mga evangelist niya, pupunta sa Pilipinas, naka-helicopter pa. Yung mga tao galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa mga mahihirap na lugar na naloloko. Yung mahilig sa mga albularyo. Kasi yung mga faith healer na yan, gaya David Diga Hernandez, yan lang ang version ng albularyo. Yan, Christian version of quack doctors. Okay. 'Di ba? Kasi hula-hula lang Ala chamba yan Ala chamba. Pagka may gumaling dahil psychosomatic, ang gumagaling naman sa kanila yung dahil sa pag-iisip nila, akala nila may sakit. O kaya na may matagal nang magaling pero nasa wheelchair pero walang magpalakas ng loob na bumangon kasi akala niya hindi niya kaya. Yan yung mga talagang nakakalakad na. Kasi may therapy na yan, may therapy na. So akala nila ang nagpagaling ay yung mga faith healer. Pero pag yung isinuri ang medical history, may gamot talaga yung iniinom dati. Natapat lang na masyadong positive kasi, emotional ang dating. May music, merong paging. Siyempre, mawawala ka sa wisyo at lalakas ang loob mo. Tas very inspirational You can do it! Trigger talaga yung Diba? emotion. Ano po? God has done everything for you. Just have faith and you are now healed. Sisigaw pa yan. Siyempre, yun namang isa gustong gumaling. Di ba? Tatayo siya. Yung pala talagang makakalakad na sana siya. Kaya lang wala lang mag-encourage. Tapos gumaling. I-claim nila yung credit na yon na gumaling, yung credit sa kanila. Pero pag di gumaling, sasabihin, alam mo, nabubuhay ka pa sa kasalanan. O kaya baka hindi ka tapat sa pagbibigay, kapatid. O kaya mahina ang faith mo. Dami sasabihin. O kaya may demonic stronghold ka pa. I-discover muna natin. Patuloy at patuloy na kanilang credit, pero yung pag masama ang nangyari, ayaw nilang akuin. Pangit lang, ay magaganda lang. Magaganda lang. Hindi totoo. Kaya nga, ang kasinungalingan ay laging one-sided. Ang totoo is balanse. Makikita mo kung ano yung isa, yung paniniwala ng iba't ibang denominasyon. At pinagkukumpa-kumpara yan. Hindi yung dito ka lang. Tapos pag di mo na maintindihan, basta. Di ba? Ganun na lang yun. Irrational na. Oo.
Mystery yan, mystery, hindi natin Yeah. alam. Kaya, Okay, pakipanoorin pa natin yung iba pa na talagang inuutusan niya no? inuuto din. Inuuto pa niya. Inuuto pa niya ang tao. Inuutusan niya ang Diyos, inuuto ang tao. Yun. Praying in tongues intensifies the influence of the Holy Spirit in your life. This is why there are great benefits to using your prayer language. Because as you begin to use this prayer language, that which is in your spirit begins to influence everything in you and around you. So when you pray in tongues, and you make a practice of this, in fact, you start praying in tongues daily, just a few more minutes than you're used to, and you're going to notice that there's this greater resistance against temptation. You're going to notice that there's a holiness that begins to increase in your life. You'll also begin to observe a Holy Spirit-inspired boldness coming upon you. It doesn't matter if your personality type is shy. It doesn't matter if you have a lack of confidence. It doesn't matter if you're prone to shame. When you make a practice of praying in tongues, you'll notice this divine boldness come upon you. You'll also notice an intensification of the spiritual gifts, for the spiritual gifts are expressions of the Spirit. Gifts of prophecy, sharpened. Gifts of healing, sharpened. Gifts of discernment, sharpened. The supernatural becomes active around you. You begin to hear the voice of the Holy Spirit with greater measures of confidence and clarity. You can hear the whispers of the Holy Spirit to your heart, because as you pray in tongues, that's cultivating an awareness of and a responsiveness to the voice of the precious Holy Spirit. Revelation, as you read the Word of God, begins to flow. Maybe you feel stuck when reading the Word. But if you make a practice of praying in tongues, then as you begin to go over the Scripture, revelation will pour out like a river, and you'll begin to see the truths and how you need to apply them to your everyday life. Dreams and visions will intensify. The supernatural will intensify. Miracles will intensify. You'll begin to walk in the supernatural on a daily basis just by practicing this simple spiritual gift. There's a greater spiritual awareness that begins to develop. To learn more about the Holy Spirit, get Holy Spirit, God within you, and encounter the Spirit God. Ayun pala po yun. Nag-promote siya. Yung speaking in tongues kasi is para sa kanya, yun daw ang voice ng Spirit. At ang sabi niya, i-practice. But in the scriptures, you don't practice speaking in tongues. It takes place impromptu. Hindi mo ini-expect. Gaya lang ba sa Acts chapter 2? Hindi naman alam ng mga apostol na sila magsalita ng wika Hindi nila pinractice yun. Bigla na lang nagsalita. Kasi bakit? Hearing yun sa totoo lang, hearing. Hindi po siya speaking. Hindi yan yung speaking na primarily sa pagsasalita galing. But ang speaking in tongues, view yan kasi nung manunulat, narinig niya, kaya ang kanyang sinulat speaking. Pero mayroong text na sinabi, why is it that we hear them speak in our own languages? So hearing. Habang sila apostol Pedro ay nagsasalita sa kanilang wikang Aramean, tinatranslate ng Holy Spirit sa tenga ng nakikinig. Okay. Bakit ganoon ang senaryo? Kasi doon ay mayroong nasa ilang libo yung sumampalataya nadagdag sa kanila. 3,000 po yan. 3,000. So yun lang yung sumampalataya. So most probably there were probably 5,000 or up to 10,000 na katao. Na yung mga taong yon ay karamihan doon ay hindi nakatira sa Israel, kaya ibang wika na, sinilang na sila sa ibang bansa, no? May mga taga-Ehipto, no? May mga taga iba ng sa mga Gresya, Arabia, Pampilya, no? Iconium, Listra. So ang wika nila iba-iba. Pero hindi sila pinagbukod-bukod ng magsalita. Kasi nga biglaan lang yun Paano nila bubukod-bukurin yung mga marunong lang ng salitang Grego sa isang lugar? Ay 5,000 yun. It takes a big amount of time. A large amount of time. Tama? A big amount, no? Long time. It takes a long time before they can gather and select kung sino, ikaw ba, ano bang language mo? O dito kayo sama-sama. Kasi magsasalita ako sa wika nyo. Di ba? Hindi naman ganun Hindi, yun impromptu Ganito ang nangyari doon. Halo-halo sila roon, alas 9 ng umaga, lumabas ang mga apostol doon sa lugar kung saan sila nagtitipon. Sa kalsada yan nangyari sa malapit sa templo So ngayon, sa Jerusalem. Ngayon,
nagsalita sila, sabay-sabay din. Nagsalita muna sila sabay-sabay. Tapos hindi naman nila pinagbukod-bukod yung mga iba-ibang tao na galing sa iba-ibang bansa, na may iba-ibang wika. Nandun baka kasama. Magkakasahalo-halo sila. Ganito ang ilustrasyon, Bicol ka, kunyari ako Bisaya, magkatabi tayo. Hindi naman tayo nagkakaintindihan kasi ang wika mo, ibang wika ko. Pero nung magsalita sila, lahat tayo naiintindihan natin. Kahit ang nagsasalita ay si Juan, naiintindihan mo rin, naiintindihan ko rin. Nagsalita si Pedro, lahat sila naiintindihan ng lahat. Pero mo, multiple ethnicity. Tapos iba-iba rin yung nagsasalita. Lahat sila naiintindihan nila. So, translate po siya ng Holy Spirit sa... Yes. At ngayon may app ng ganon. Kasi noong una, walang viewing may ganon. Kasi wala pang nakadiscover nung app. Na pagka nagsalita ka, may app na pag nasagap nung app yon, babato sa'yo yung wika mo. So, ganun pa lang nangyari. Yes. Yun ang tunay na speaking in Yes. tongues. Akala nila, yun talagang siya bababa, raba, sika, rababakanda. Akala nila yun. Shulamanda, mulanda. Di ba? Kasi bakit akala iyon? Kasi nga naman speaking. Pero doon sa nangyari, kung speaking iyon, dapat hindi po pwede na sama-sama iyon. Paano mauunawaan kung isa lang ang aking speak? Ay maraming languages ang present. Paano ko lahat yun, mag-speak ako ng iba-iba dapat. But dapat, kung speaking in tongues yun, may Bicol dito, Bicol muna. May rito. It takes a lot of time. Uubusin yung maghapon sa 3,000 para makaintindi yun. Pero na magsalita si Pedro, tingnan mo, isa lang siya. Diba pinatahimik niya ang lahat? Tumahimik kayo. Hindi kami nakainom. Magang-maga pa lang, 9:00, tapos sabihin nyo, kami nakainom na. Hindi yan ang kultura, no? Gabi, usually, nagiinuman. So, ang nasasasihan ninyo ay yung inihula sa aklat ni Prophet Joel. Di ba? Ito na ngayon, naiintindihan siya ng lahat. Yun, ang speaking in tongues. Kahit nag-iisa ka, tapos ang nakikinig sa'yo, 10 lingwahe ng tao ang dapat na matranslate doon dahil iba-iba sila na pinanggalingan, naiintindihan at the same time, isang speech. Pagkatapos siyang mag-speak, di ba lahat sumampalataya? Paano sasampalataya kung di naintindihan? Unawaan talaga. So that's the reason why my view of speaking in tongues is not yung view na sinaunang view na salita. Ang view ko ng speaking in tongues ay nagsalita sa wika nila ang mga apostol, which is Aramean, mga Aramaic sila ang salita sa bandang Galilea. Mga taga Galilea lahat yan halos no? Ilan lang sila Mateo si Matthew lang ang nakahiwalay sa kanila, di ba? Pero karamihan diyan sila Pedro, sila Juan, doon sila sa may lawa ng Galilea tinawag. Sila Nathaniel, si Felipe, di ba? Ngayon, nagsalita si Pedro na naunawaan ng lahat. Yan po ang pananaw ko. Tapos may 3 lang pangyayari nung si Pedro naman doon sa Acts chapter 10. Pumunta siya sa bahay ni Cornelio. Nagsalita yung mga Roman, yung ng Latin. Latin yun kasi Romanong sundalo yung nag-invite sa bahay ng Romano. Siyempre, yung mga relatives niya, dinala niya. Mga Latin speaking yon. Ngayon, naintindihan ni Pedro yung Latin. Na-translate into Aramean. Sabi niya, nagpupuri din sila sa Diyos. Paano masasabi yun ni Pedro na nagpupuri sa Diyos kung di niya naintindihan yung Latin? At may kasama pa rin si Pedro na iba pang Hudyo na naintindihan din nila. Sabi nila, hindi talaga mahadlangan na ang mga hintil ay makasama sa iisang kaharian, ang kaharian ng Diyos. Sila'y kabilang din pala. Ikalawa yon. Ikatlo sa Acts 18. Di ba? Sa Acts 19 rather, sa kay Acts 18 or 19 sa kay Paul. Sa naman ito sa Ephesus. Nakita niya yung mga dating alagad ni Apostol Juan. Yung disciple ni John the Baptist, hindi ni Apostle John. Yung mga alagad ni Juan Bautista. Mga purong Hudyo yon. Hindi yon proud yon sa Hebrew lang at saka Greek. Yon ang kanila. Ayaw nila ng Latin.
Kasi ano sila ang Latin ano yan language ng kanilang colonizer ng Roma. Yung Romans. Pero si Pablo, marami siyang alam. Alam niya ang Latin, alam niya ang Greek. Kasi polyglot kasi si Paul. Kasabi nga niya, magsalita man kayo sa wika ng ko nga, ang dami kong salitang sinasabi, pero kung magsalita naman ako, di naintindihan. Anong pakinabang? Kasi hindi naman talaga speaking in tongues ang pinapractice ng Corinth Kundi, yun yung kanilang mga sinasalita nung sila'y pagano pa, na sila'y mahilig. Yung shababao, lalalap. Kasi mga pagano, talagang iba-ibang wika niyan pag sumasamba. Nagtatrans yan Yun ang sinasanay nila, parang kundalini doon sa Korinto. Nasabi ni Pablo, tigilan nyo yan. Ang pinakamagandang kaloob, pag-ibig. Hindi dapat i-encourage ang pagsasalita ng wika. Lalo't wala namang nakaintindi. Ito, di-encourage yan. Mag-practice kayo. Salungat sa Bible ito Sa Bible, hindi ini-encourage ang speaking in tongues. Sinasaway iyan, lalo pag di ka naintindihan. Pero ito ang gusto niya, sanayin nyo kahit walang makaintindi. O di sino paniniwalaan mo? Si Pablo na sinaway ang speaking in tongues dahil wala naman nakaunawa. O siya. O siya na sinasabi niya okay lang kasi dyan daw, biro mo, pagka daw nag-speak in tongues ka, sabi ni Hernandez doon daw masya-sharpen yung gift of prophecy. Lalo ka daw makakapag-prophecy. Karoon ka ng boldness. Biruin mo. Nahahasa pa daw iyon. Paano mahahasa? Wala kang alam sa sinasabi mo rin. Yung nga mismo nag-speaking in tongues, di nga niya alam kung anong pinagsasasabi niya Ngayon lahat ngayon. Noong time nila Smith Wigglesworth, pinaktis din nila yan, yung mga miracle, yung mga Tapos yung panahon nung sa Azusa, after Azusa Revival, nagpadala sila ng mga missionary sa China, yung naniniwala na bibigyan sila ng gift speaking in tongues. Pagdating nila sa China, binato sila dahil nakakaintindi. Nag-uwian, walang convert. So failed yan. Hindi totoo ang modern day speaking in tongues, hindi yan katulad nung tunay na tongues. Na ang Diyos talaga sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagbigay siya ng paliwanag sa sinasabi na karaniwang lingwahe ng mga apostol. Kasi yung mga nakita ni Paul, na mga alagad ni John the Baptist, nagsalita din ng ibang wika. Hindi sila nagsalita ng wikang alam yung wikang alam nila. Nagsalita sila sa wikang alam ni Pablo na hindi nila wika. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Pablo nagsalita sa ibang wika kung hindi ibang wika ang sinasabi nila na yung wikang di nila alam. Na alam ni Pablo. Kaya ako, ang aking assumption is nagsalita sila ng Latin. Sabi ni Pablo, paano nagsalita ng Latin to? Ang pure-blooded Jews. Ay talagang sila may Holy Spirit na. At pagkatapos yung tatlong yon na instances na nagsalita ng wika o na translate ang wika sa wika ng nakikinig, wala nang kahit sino pang nagsalita sensibly ng tunay na salita ng wika. Wala na. Ever. Wala na po. And then from that moment, Acts chapter 18, 19. 18 po yung. Acts chapter 18. Yung Acts chapter 18, after that, wala na, nasumunod pa until the book of Revelation. Yan, nakita niya sa Ephesus, di ba? Yung mga Sa 19 po, Pastor. alagad. Yun nga, doon nga galing sila sa Corinth. Tapos sa chapter 19, yan ang kwento niyan nagkita-kita sila, di ba? Sa chapter 19, tapos doon nagkapagsalita ng wika yung mga apostol, mga alagad ni Juan Bautista. Sabi nga ni Pablo, ay meron na talaga kayong, kasi hindi pa nila natanggap ang Panginoon. Ayaw nila kasing paniwalaan talaga ang Panginoon Jesucristo pa Kaya nga ayaw nilang sumama sa Panginoon Jesucristo Kaya nung mamatay si Juan Bautista, nagstay sila na aloof sa grupo ng Panginoon Jesucristo. Ayaw nilang maniwala na ang Panginoon Jesucristo na nga ang Mesiyas. Kaya nang i-explain nila, doon sila naging tunay na mananampalataya. Doon sila na-indwelt ng Holy Spirit. Yan Paul took the road to the interior, arrived at Ephesus. Sa Ephesus niya nakita. From Corinth. Chapter 18, Corinth, and then chapter 19, Ephesus. Natanggap nila ay baptism ni John the Baptist, but not the Lord Jesus Christ. Hindi sila sumama sa grupo ng mga apostol. Dati ang kasamahan nila John at saka ni James. Si John kasi at James ay na magkapatid na apostol ng Panginoon, kasamahan sila ni John the Baptist.
Nung binautismuhan ang Panginoong Kristo at narinig nila mula sa salita ni John the Baptist na narito ang kordero ng Diyos, iniwan nila si John the Baptist. Magkakamag-anak kasi yan eh. Magpipinsan yan. Iniwan nila si John the Baptist at sumunod kay Jesus. Okay? Panoorin pa natin ang iba. Last na yata to. No, last na. Okay. Ayun siya. Kahit talagang akala mo sound. Akala mo parang nakakapangilabot, no, maganda, pero hindi. Yan, ito na yung sinasabi na slain. Everyone pray in the Spirit, please. Use him, Lord. Use him. Rest the mantle upon his shoulders tonight. Yung background na. Light a fire in his bones. Use his life for your glory. To the nations and the generations. To the nations and the generations. The Spirit says, I've pruned you and sifted many things in your life in this season. And through it all, I cling to you. The pain of this season, God will use it. I don't waste a single tear. Fire on him, Lord. Fire. Pray in the Spirit, guys. This is holy. This is holy. Like a mighty wind, precious Holy Spirit, breathe upon him. Breathe upon him. Breathe upon him. Everyone pray in the Marami kang mapapansin doon sa kanyang ginagawa. Una, may tunog, may tugtog na nakakapangilabot. Kasi ang mga charismatic Pentecostal, hindi sila makakapagganyan kung hindi magbibuild doon sa emotional state na ang tao ay magta-translate na sa kanilang isip, parang mawawala siya sa sarili, mabablangko. At kahit kailanman, hindi ako nakakita ng mga crusades si Benny Hinn na hindi kasali yung mga instrumentalist. Sure. Yung lalo na yung pianist, yung pianista. Na talagang mayroong, alam mo yung chord, yung niya, ang tawag niya, ang tunog niya ay parang parang symphony na makakapagdagdag siya noong pagkikreate ng ambience na mayroong misteryosong nagaganap. Dagdag imagination. O, dagdag imagination. Tapos ang ilaw nila is, hindi siya maliwanag na masyado. To create an illusion na parang nasa langit. Yung parang nakakakita ka ng liwanag na malamlam. Na yun ay nagkikreate din sa isipan ng strange feeling. Nakakapangilabot. Parang horror. Parang horror films, di ba? Tapos, yung mga salita ay may hagod. May hagod. Spirit. Tapos yung mga kilos ay mayroong actuation ng parang mysterious ka. Parang yung, alam mo yung babaylan. Alam mo yung mga pelikula na parang yung nanggagamot, pag nanggagamot yung mga di ba mayroong kilos siya na hindi siya mabilis na kilos, di ba? Parang nag-re-reach orasyon. Tapos yun, yung nag-oorasyon ng mga espiritista ganon, di ba? Di ba? Alam mo yung mismong ganon. Kasi pag hindi ganon ang ginawa nila, walang matutumba. Walang manginginig. Subukan mo na walang light, subukan mo na maliwanag. Subukan mo na walang music.
Subukan mo na walang arte-arte. Hindi sila makakabuo ng ganong environment. Kaya ang nangyayari dito, they are manipulating emotions, the emotions of their audience, by playing musical instruments na makabagbag damdamin. And by manipulating through their voice, yung intonation, yung diction, yung anong tawag dyan, yung loudness at saka yung dynamics ng voice, Hina lumalaki. yung volume, humihina lumalakas. Tapos, ito pa, inuutusan nila talaga ang Holy Spirit sa iyo at sa gusto nila. Sinasabi nila, Holy Spirit, breathe upon him. Sino ka? Di ba sinasabi mo ang banal na Espiritu ng Diyos? Ba't ngayon inuutusan mo siya na hingahan niyon? Taong yun. May best friend eh. Ay pag best friend, hindi rin po pwedeng ganun eh. Kasi ako may best friend ako, hindi ko mautusan eh. Kasi ang ginasabi ko kasi, pwede ba par? Ganoon, pwede ba? Ano? May pwede pa nga ako, hindi po pwedeng kunin mo nga yun o gawin mo ito. Tika waitin mo na, hindi po pwede yan. Kasi kahit best friend mo, mayroong best friend ka na alam mo yung antas niya ay yung may predya na hindi mo pwedeng basta lang utusan. Na parang magsasuggest ka ng gagawin niya. Hindi po pwede. May strategy ka para siya makapakilos. Baka naman pwede. Ganyan. Pwede ba? Pero ito, napakamapanghas eh. Put a mantle over him. Pero mo, inuutusan mo ang banal na espiritu, nalagyan siya ng mantle. Saan kukuha ang banal na espiritu ng mantle? Ay, yung mantle, yan yung bibili sa Divisoria, yan lang, di ba? Yung mantle yung mantle naman nila is speaking about yung impartation. Yung parang lulukuban siya ng banal na espiritu, ng kung ano, mysterious, alam mo yung mga salitang, mga salitang highfalutin na mysterious, na you cannot explain it in one word. Kasi pagka meron kang salitang ginamit na kayang maunawaan sa isang sa word lang, hindi siya effective mag-manipulate eh. Kailangan paguluhin mo ng konti. Yung simple, yung gagawin mong complicated. Para yung isip nila, di ba, hindi straight up na agad maunawaan ka right away. Para nagkikreate ka ng mysterious power. Para mabuo sa isip niya, ito na ang Diyos. Sound pa eh. Ito na. Tapos siyempre, iyak-iyak na. Tapos medyo pagka itatouch na gano'n, nabuo na yung, alam mo yung expectation, alam mo yung, may tawag dyan eh, yung ini-expect mo na kung anong mangyayari. Di ba? Yung suggestion. May suggestion na sa isip niya na ito na susunod niyang gagawin. So, nakakaya naman na ako hindi re-react. Ako nga, nag-iyak-iyak na eh. Tapos bigla ako pag ginawa ka, di pa ako matumba. So, tutumba ka na. So, na-manipulate na eh. So, yun. May power of suggestion. So, lahat ng ito ay hindi sa Diyos. I can say with all talagang Confident ka sa. with all confidence, hindi merong with all conviction. Yun, With conviction that this is not from God. Yes. This is something that is different from the true work of the Spirit. This is not the real or genuine work of the Spirit. This is filled with manipulations. This is filled with coercion. May coercion na rin nangyayari. Kasi kino-coerce nga ang banal na Espiritu eh. Pinapilit na, kung Diyos nga siya, kung ayaw niyang lagyan ng mantle yon. Given na nautusan mo ang Diyos, pero kung ayaw niya, hindi ba siya makatanggi? So, maling-mali po ito. Hindi po ito tunay na sa Diyos. Ang sa tunay na sa Diyos, maliwanag, na malinaw sa Biblia, na hindi kumokontra. Walang misteryoso na mga kung ano-anong pinaggagawa, pinagsasasabi. Hindi nakokontrol ng music. Dahil ang truth, hindi kayang kontrolin ng kahit anong bagay. Truth will fight for himself or for itself. Because truth is of God. Sa kanyang sarili, sabi nga ni Martin Luther, ang katotohanan ay kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero itong mga ito, hindi kayang tumindig ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Paano? Hindi naman scripture ang batayan nila talaga. Ginagamit lamang po nila yung... Muntik na rin si Brother Homer Pajaro, Sustino. Ano yan Ayan naniniwala na sa doctrines of grace, pero muntik pa niyang
pinapalo pa rin naman daw niya. Ako rin nung una, no? Kasi sa umpisa parang magandang pakinggan. Kala mo sound. Pero hindi pala. Yan. Kay, Si Memel Roy. share po natin yung comment. Ang sabi ni kapatid Kuya na Romel Memel. po ito eh. Sabi niya, Kuya. Romel, member po yan doon sa ano. Okay. Pero nare-reform na po ito. Okay. Magandang gabi po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa paglulunsad niya, TNG, sa pamagitan ninyo. Lubha po akong nakahapis sa paglaganap ng mga maling katuruan at nais kong magkaroon ng programa na magtutuwid sa mga maling turo. Nawa po ay marami ang mamulat sa pamamagitan ng inyong ministeryo. Amen. Yes. Pag-pray mo kami. Salamat po. Pastor ba siya? Hindi naman. Member? Kapatid ako. Kapatiran. Magandang gabi po, brother. Rosemary, si Aril Cora, ang sabi niya, napakarami talagang katuruan. Pag hindi talaga nag-aaral at hindi kakasama sa pinili ng Diyos, kaligtasan, matatangay ka talaga ng maling katuruan. Oo. Totoo. Kasi nga, kung hindi talaga talagang walang pupuntahan yan, kundi Opo. madadaya. Sabi po ni Ilmeret Sam Job, Joby ba? DVD Hernandez's affiliation with Word of Faith, NAR, and Benny Hinn. He focuses on sign and wonders. Totoo. At saka nakakagulat lang, no? Nung puntahan ko ang website niya, agad bumulaga sa akin, donate. Paulit-ulit, gumagano, no? Bago mo ma-open po pala, mag-donate ko muna. Oo. Talagang naroon nakahambalang yung salitang donate now. May now pa nga eh. Pero sabi, So, sabi ko, talagang ang interest nito is magpayaman parang si Benihin eh. Si Benihin, napakayaman na dahil sa panghihingi. No? grabe. Parang ang hirap, no? Yung sabihin mo sa sarili mo na pinaghirapan ko ito kasi kung ikaw na may nandaya lang, kaya ka yumaman. Oo. At okay lang sana kung ang pandaraya nila ay yung sarili lang nila ang pinandaraya eh. Ang pinandaraya nila sa Diyos eh, salita ng Diyos. Ginagamit pa ang Diyos para mandaya eh. Di ba? Kaya nga itong mga spiritual scammer, mas makasalanan ito kaysa doon sa mga non-Christian scammer eh, yung pera lang ang ninanakaw. Kasi 'di ba, ang kanilang ginagawa panlupa lang eh. Ninanakaw lang yung mga perang panlupa. Ito ang ninanakaw nila, yung spiritual na mga katotohanan, inaagawan nila at pinapalitan nila ng kasinungalingan eh. Grabe. So mas nakakalungkot, mas matindi ang pagkakasala nitong mga ito. Talo pa nito yung mga ghost project, no? Yung flood control eh. Yumaman lang sila, bilyon-bilyong pera. At least ang kinuha nila pera lang eh. At ang ginagamit lang nila yung hindi word of God eh. Ito mga ito, tinutwist nila yung scripture. Itong mga ito, ang Diyos ang ginagamit sa pandaraya eh. Para makaakay ng maraming tao, makaakit, magpapagaling kuno, magpapalayas kuno ng demonyo, magpapapuspos ng espiritu. Di ba? Sabi po ni Mimalaroy, sana po sa susunod, talakayin po ninyo ang tunay na gawa ng Diyos Spirit Santo. Nabanggit naman na kanina. Sige po, atin din pong yan. Yung talaga na ministry. Tutukan minsan yan. Ministry po ng Holy Spirit, no? May isa pa, last. Meron pa bro? Wala pa. Meron pa yan. Marami pa nga yan. Yung ang talagang punong-puno. I gave up. I lifted my hands, not because it was some technique I was trying, not because it was something that I had done before and it worked. I lifted my hands because I was sincerely just reaching out. And I closed my eyes because I was tired of the distractions of the room. I was tired of the distractions of everything I was thinking. I was empty emotionally, poured out. I was empty of thought, poured out. Emotion failed, intellect failed, technique failed, willpower failed, passion failed. It's not by power nor by might, but by my Spirit, saith the Lord. I stand there, hands lifted and my eyes were closed. And I said, help me. I don't know how to pray. I don't know how to find Jesus. Please help me find Jesus.
When I gave up, that's when the Holy Spirit got to work. And in that moment, I'm standing there, and it felt as though the Lord had taken the plain, ordinary settings of my room and lifted them to a heavenly place. The air got thicker. I began to feel the press of the love of God on my being. I began to feel joy overflowing from deep within, that peace that I had known now, stabilizing my every thought and emotion. I felt from the bottom of my feet all the way to the top of my head, pulses of electric-like sensation moving up and down. My hands and arms began to tingle. I felt the wind of the Spirit blowing through my room. Yes, all of this at once. It was even as though the color tones in the room had shifted, where the room looked different. And I closed my eyes, began to tremble, and I could sense the light of Christ in front of me. And I thought, if I move my hand just so, I'll feel it brush against his robe. Waves of euphoric spiritual power surged throughout my being. And it lasted for no more than a few minutes. But had I sought it for 100 years, those few minutes would have been worth it. That moment changed my life. I gave Maraming mali. Una, I gave up and pour out myself. And that's when the Holy Spirit worked. Oh. No, you cannot manipulate the Holy Spirit to work even if you give up everything. At saka, it is not the reason why the Holy Spirit worked. Ibig sabihin na manipulate mo siya ng giving up mo. Minuto lang. Na parang ang banal na espiritu makakakilos lang pag di mo siya dinesisyonan na i-give up ang sarili mo. Sa totoo lang, ang banal na espiritu ang nag-i-initiate para ka mag-give up. Baliktad yun eh. Regenerate. Parang i-regenerate ka muna bago ka sumuko. Hindi pwedeng susuko ka nang hindi ka muna niya na regenerate. Kasi nga Armenian to eh. No? Siya ang may dahilan kaya ang Holy Spirit nakakilos sa kanya. Yan. Kung hindi siya ngayon sumuko, edi ang Espiritu Santo, hindi siya makakakilos sa kanya. Kasi bida siya. Sa mga salita niya, I gave up. So talagang siyang bida. Siya ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nakakilos sa kanya, kung bakit yung daw room niya para daw yung heavenly, dinala daw sa heaven. Tapos nakaranas ng euphoric daw na mga emotional, puro emotion na yan. Inaamin naman niya, no? Euphoria, parang nawawala ka sa sarili. Yan yung euphoric. Makikita mo yung puro emosyon ang dahilan kung bakit nakakakilos ang Espiritu. Ang Espiritu Santo po ay hindi... Actually, ang Holy Spirit ay kumikilos sa pamamagitan ng clarity ng salita ng Diyos. At siya nga nag-i-explain sa salita ng Diyos, hindi yung emotions. Emotions is always, most of the time, contrary to the work of the Spirit. Because emotion is from your heart. This emotion comes from what you have thought. It is the result of what you have felt. From something that you have seen and what you have thought about. Hindi ka pwedeng ma-emote nang wala mo nang nangyaring inisip. Di ba? And ito ang reason, no? Akala ng marami, pag sumasamba sila, Holy Spirit yung dahilan. Kaya sila nawawala sa sarili. Ang dahilan kung bakit nawawala kayo sa sarili ay dahilan sa mga suggestions nung napipreach, sa mga positivity na naririnig sa pulpit na nakaka-trigger ng emosyon dahil ang binabanggit ay yung gusto mo. Subukan mong magbanggit yung pastor ng ayaw mo kung ma-emote ka. Hindi ka mai-emote at pag hindi sang-ayon sa kagustuhan mo ang sinasabi. Kaya nga, ang Panginoon Kristo, no, hindi niya tinatarget ang emotion eh. He is always for the truth. Ano ba ang buhay mo? O ganito po, bumato ang walang kasalanan. Truth, sino ba ang walang kasalanan? And then, nung umalis na yung babato doon sa masamang babae, mula ngayon, huwag ka na magkasala. Truth. Yung bang babae na-emote, dahil kaya siya ay na-emote, ay dahil doon sa positive? Hindi. Umiyak siya dahil naligtas ang buhay niya. At dahil sa katotohanan na dapat talaga siyang magsisi. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Buti na lang iniligtas ako. Ngayon, ang problema is, equivalent na ngayon ang pagkilos ng banal na espiritu sa emosyon lang. Na ang problema, pagka ikaw ay pumunta sa isang church ngayon, dahil nga sa mayroong mga iba't ibang ilaw. Minsan parang disco, madilim na kumikita, kumukuti-kutita. Minsan, may ano pa?
Yung pausok. Pausok, may paging. Tapos yung sinasabi ay puro positive. Ang tawag diyan is natitrigger ang iyong endorphin, ang iyong brain to release a brain chemical called endorphins. Ang endorphin kasi is a natural substance that is produced by the brain that will make you feel relieved. That will you make feel joyful, masaya. At yun ang lumilika ng kakaibang mga sensations, yung kasi ang endorphin is to make it very just ang illustration ay understandable. Yung shabu, yung effect ng shabu, yun din ang effect ng endorphin. Yung feeling of high. Euphoria. Yun nga yung euphoria. Yung euphoria, feeling of joy, overwhelming. Kasi nga nasagi yung emosyon mo ng magagandang pangako ng Diyos eh. You are now saved. You are loved. You are forgiven. God has many good plans for you. A plan to give you a future. A plan not to harm you. Plan to prosper you. So that you may live your life in the fullest. Or to the fullest. But syempre, you will get healed by the power of God. You will be prosperous. Diba? He will give you everything. Diba? Just pray and everything will be given to you. Siyempre, lunod na lunod ka na. Yung endorphin mo, na sa buong katawa mo. Hanggang sa maglupasay ka na, sabi mo, ito ang Holy Spirit. Sarap. Ito na yung sensation, yung tingling sensation. Diyan na yung mararanasan yung parang may electricity. Endorphins yun. Hindi yun Holy Spirit. Wala sa Bible na ganoong karanasan na pagka ang isang tao ay napuspos ng Espiritu ay makakaramdam ng mga electricity. The Holy Spirit is not electricity. The Holy Spirit doesn't produce euphoria. The Holy Spirit doesn't confuse people, but rather, He enlightens. Yes. Hindi na ko confuse. The Holy Spirit will not slay you. Yung sling, i-sling. He will not make you fall to the ground. No. Sabi ni Pablo, nag-edify ang Holy Spirit. The Holy Spirit edifies. The Holy Spirit makes you yung mga salungat sa ginagawa ng laman. It goes against the flesh. Yung temperance, yung pagtitiyaga, pag-ibig, yung fruit of the Spirit. And the Holy Spirit will lead you into the truth. Not into lies. Not to emotions. Although, minsan may emotion ka rin, maramdaman, but because of the truth, sabi ka ni MacArthur, we are not here in the church to experience emotion, but we are here in the church to know the truth. And susunod na lang yung emotion sa truth. But it doesn't mean na pagpunta ka sa church, mag-expect ka agad ng emotion. Pag emotion ang i-expect mo sa church, hindi yun sa Diyos yung emotion. Karamihan, the heart is deceitful above all things, so can know it. Ang puso nga natin magdaraya, sinusunod mo eh. Sabi pa nga ng iba, follow daw your heart. When you follow your heart, you can follow God. Mali. If you follow your heart, maliligaw ka. Kasi ang heart mo, mandaraya. Kaya nga po sabi ni Paul Washer. Hindi yan, waste of time yan. Sabi ni Paul Washer. Sabi ni Paul Washer, tell your heart to shut up. Pag mo sabing follow your heart, tell your heart to shut up. Shut up. Don't follow your heart. Follow Jesus. Follow the Word of God. Don't follow your heart. Don't follow emotions. Yes. Huwag mong sundin yung emosyon mo. Pagka ako pala nakaranas ng magandang pakiramdam, may sa Diyos na. Sa Diyos. Hindi. Nakakaramdam din ng magandang pakiramdam, nagsasabot, naghahash. Oh. Di ba? Okay, last. Isa na lang. And we will end with this. Isa na lang. Umabot na tayo ng 1 hour and 13 minutes. Oh, di mo, na Holy Spirit shock me. Nakaka-shock pala yun. I began to feel pulses of electric-like sensations move up and down my body. This is the manifested presence of God. The Holy Spirit tells me, turn off the fan. Oh. And I know why now. It was distracting. Dahil There's tama. noise at the fan. I turn off the fan.
turn off the light. I turn off the light. For now, he says, just for now, close the Word. I had already read dozens of chapters and was still feeling guilty for not having read enough. I closed the Word just for that moment. The Holy Spirit says, turn off the music. My religious reaction was, but you can't move without the music. Pag-usap siya. But I moved by the Spirit, turned it off. And then in that moment, with my hands lifted and my eyes closed, I felt like my room itself had been raptured into a heavenly realm. And this is really the beauty of the presence of the Holy Spirit, is He's that foretaste of glory because He is the kingdom within us, heaven within us, power within us, joy within us. You see, that's blasphemy. You don't just talk with the Spirit of God. He is God. You don't just plainly parang casually na, sige. Sasabihan ka ng Holy Spirit, sino ka? Open mo yung music. Open mo. Ganun ba ang banal na Espiritu na pati music mo, papa-open sa'yo? Hindi, turn off daw. Kasi turn off the music. Gagalitan ka ng Spirit niya. Binabago mo. Kasi hindi na Holy Spirit. That's His assumption. Yun lamang. That's His mind. That is mind. Kasi nag-iisip siya ng kung ano-ano na dapat sana makausap kong Holy Spirit. So pag umano sa isip niya na turn off the light, o siya din yun, turn off the light. Hindi ang Holy Spirit kahit kailanman, hindi makikipag-usap sa ganyang casual na pamamaraan. 2 beses lang ang Diyos, ang banal na Espiritu sinabing nagsalita. 2 lang. At pagkatapos doon, kasi hindi pa full-fledged na talagang yung mga tao doon alam ang gagawin. Yun yung nagbutuhan sila kay Matias. Yung sa Acts chapter 6. Ang purpose ng Holy Spirit doon, for ministry, hindi patayin ng ilaw. Hindi para sa'yo. Dapat sino ka? Kailangan kasing pumili ng kapalit. Diba? At saka yung mga nagsiserve sa tables. Pumili kayo ng mga lalaki na. Sa chapter 6 ng Acts. Pero only 2 times sinasabi. But I understand na yun ay figurative language nila for the Lord Jesus Christ. Kasi kung talagang tunay na nakikipag-usap ang tao sa Holy Spirit, the Bible will be filled with illustrations. But there's none. Only twice. So yun. Kahit si John hindi nakikipag-usap sa Holy Spirit, sa isla ng Patmos buti pa siya. Biro mo nag-iisa na si John, buti pa siya, may kasama na siyang iba. Si John nagsusolo na lang sa isang isla. Ang nakipag-usap kay John, ang Panginoong Jesucristo. Pwedeng ang Panginoong Jesucristo makipag-usap kay John dahil di pa tapos ang revelation during that time. Yun ang final revelation of Jesus doon sa island of Patmos. Pero siya, ang kausap niya, Holy Spirit. Diba? Matindi ka. Talo tayo. Oo, kaya nga pero ini-elevate niya. Alam mo, mostly, karamihan ng mga Pentecostal charismatic leaders, they're building up their own authority by telling stories that are fabricated. Mahilig sila na magkukwento ng mga wala namang ebidensya. Yung parang mga miraculous, para i-build up nila yung authority. Nakita nyo, ito, biruin mo, nakipag-usap sa akin ng Holy Spirit. Kaya ito po si Tigre Hernandez. Binablaspheme niya yung Holy Spirit. No, he is blaspheming the Holy Spirit. At yun ang nangyayari sa maraming charismatics na nakakausap nilang Diyos. No, blasphemy, no? Tapos ay walang katotohanan, invento lang. Di ba? Kasi para lang magkaroon sila ng authority. Kasi wala silang authority. Wala. So, to have authority, because they don't believe in the full authority of the Scripture. So, kaya ang ginagawa nila is, gumagawa sila ng sariling authority by inventing stories. Like Jesse Duplantis, pumunta sa langit. Di ba? Humingi pa daw ng payo sa kanya ang Diyos Biro mo ba naman, pag di ka naniwala, biro mo. Si Chris Valuton. Si Chris Valuton naman, humingi pa ng tawad si Jesus. Niyakap daw siya ni Jesus, sabi daw sa kanya, Chris, forgive me. Biruin mo, ikaw panghihinga ng tawad ng Diyos. Grabe. So, akala nila, doon sa kanilang pagbibuild up ng sarili sa pamamagitan ng pagsisinungaling, madadaya nila yung mga elect. No, the elect will never be deceived. Hindi nyo madadaya. Aalis sa inyo ang mga elect. Hindi kayo pakikinggan ng mga elect. At saka ang tao, hindi dapat na maniwala doon sa mga taong nag-elevate ng sarili nila. Bakit kayo maniniwala sa mga taong ang kwento niya silang mag-isa? Paano makakasiguro kung totoo yun? Na nasa loob daw siya ng kwarto, wala namang kasama. Dapat mayroong third party na magsasabing ito talaga ang nangyari. Nakita ko siya na ganoon. Karamihan ng mga false teachers
Sila lang ang nagkukwento ng nangyari sa kanila na nakausap ko si Kristo. Nakausap ko yung anghel, sabi ni Muhammad eh. O, diba? Charles Russell, ganun din. Nakita niya ang Diyos. Ang tanong ay, si Kibuloy ganun din. Nakipag-usap sa kanyang ama. Eh sila lang dalawa. Paano patunayan yun? At ba't naman pag makikipag-usap sa iyo ang Diyos, ba't ikaw pang kausapin? Eh rapist ka. Eh di dapat nakipag-usap na lang ang Diyos kay John MacArthur. Opo. Kaya sabi ni John MacArthur, why not me? Ba't hindi ako kausapin ng Diyos kung totoo yan? Kasi siguro naman, mas karapat dapat akong kausapin kaysa kay Kenneth Copeland. Di ba? Yun. Okay, siguro paalam muna tayo. Hindi na sigurado na. Kasi we have used up Almost 1 2 hours. hour, more than 1 hour in tonight's episode. Invite ka sa mga Okay. Po, kung kayo po may mga topic na gusto ninyong talakayin namin dito sa Narrow Gate, pwede po kayo mag-comment lamang dyan. At yan po ay pag-aaralan namin. Sabi ni Elmer Samlobi, salamat mga kapatid sa inyong boldness to expose these false teachers, including their false doctrine. Thank you Ministry po. po natin. Thank you din po sa panonood, sa suporta sa amin pong pagla-live. Kung wala pong manonood, para kung po kami nagsasalita sa ere. Okay. Kaya salamat po at dahil sa inyo, na-inspire din kami Yes na magpatuloy. Tama po. Siyempre, kahit naman tayo ay sa Diyos din na maasa, tayo din po ay nagpapasalamat doon sa mga ginagamit ng Diyos para tayo ma-inspire din naman. Po, kami po ang The Narrow Gate at magandang gabi sa inyo lahat and we are the Cult Busters. God bless you all.